Naka-receive ka na ba ng ganitong documents from immigration? Ikaw ba ay na-offload na para makareceive ng ganitong papel? At saan nga ba binibigay ito at saan nakukuha itong documents na ito? Okay. So guys, ngayong araw, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung mga requirements pag na-offload ka na. Kung ano ba yung mga compliance na binibigay ni immigration at kung hanggang ngayon ba is applicable pa o related pa yung mga nakasulat dito papunta sa United Arab Emirates. Oo, tama. Sige, dahil dyan ay titingnan natin kung ano yung mga nakasulat dito para mag-comply kayo. Yes, iisa-isahin natin ngayon. Kasi, alam mo ba Mark, ang mga nakaka-receive nito, for sure, tanda nila, ang mga nakaka-receive na kanilang documents is yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas na na-offload. Oo. Yeah. So, pag-uusapan natin ngayon kung applicable pa ba yung mga nakasulat dito papunta sa United Arab Emirates. Kung ano yung dapat nilang i-comply papunta dito. Okay. At saka yung kung na-offload sila, dito malalaman nila kung na-offload na kayo at may record na kayo sa immigration, kung pwede pa kayong makapasok ulit sa bansa na pupuntahan nyo, like Dubai or UAE. Yes, Dubai, UAE. Itong papel na to is for sure natatandaan to ng lahat ng taong na-offload. So alam na alam nyo to. At for sure, ang dami din kasi nag-send sa akin nito na naka-tourist visa or naka-employment visa. Kasi nakalagay dito sa documents na to, either ano ang compliance pag meron ka employment visa, at kung tourist visa ka. So, isa-isahin natin ngayon yung mga nakasulat dito. Katulad nito, may isa tayong client na nag-send sa amin ito, so hindi na natin bagadan yung pangalan, pero nakasulat dito. Na-upload siya noong December 24, 2023. Okay. Okay, so sa compliance, for example, ikaw ay naghahawak na employment visa kasi kadalasan sa mga employer, akala nila, pag binigyan mo na employment visa ang tao na nasa Pilipinas, pupunta sa airport, makakapasok ka na sa immigration. Pero, it's a no. So, ano ba yung mga compliance or ano ba yung dapat dalhin pag meron ka employment visa? Sabihin ko sa kanila, yung mga dapat. Una, kailangan syempre meron kayong OEC. Yes, pero mag-comply tayo dito. Meron ditong 3 steps na kailangan mong i-comply. Okay. So, isa-isahin natin. Basahin natin. So, number 1. Authenticated employment contract duly certified by the Philippine Labor Office, Philippine Consulate Embassy. So, sinasabi dito ngayon na dapat dito sa consulate natin sa United Arab Emirates is verified ang contract mo. Okay? So, paano ba yan i-verify? Sasabihin natin ngayon yan isa-isa sa inyo kasi para din may kaalaman yung mga Filipino or mga tao na may employment visa na nasa Pilipinas at gustong pumunta dito. Kasi pag nalaman nyo yan, hindi lang kayo ang pwedeng gumawa niyan. So, dito muna magmumula sa United Arab Emirates gamit ang documents ng company nila. Isa-isahin natin. Pero basahin muna natin ang pangalawa. Okay. Second is secure proper work visa at the country of destination. So, yun na nga. Meron na silang employment visa, nakapunta na sila doon sa immigration, na-offload sila kasi wala nga silang verified contract. Pero, eto, check na to eh. Kumbaga, siguro check na to na meron na siyang visa itself. Pero hindi siya makaalis. Okay, ano yung pan-third? Ang third is secure overseas employment certificate. That's OEC. At PUEA, main office or TIGAS. Name Hire Division. Okay. So ito, ibig sabihin, kailangan pag may visa ka, pag verified ang contract mo, pag pupunta ka na sa United Arab Emirates, kailangan may OEC galing sa PUEA. Talaga nakalagay pa pala dito ang main office ng Ortigas. So syempre, doon lang talaga sila kukuha ng OEC. So yan na nga. Dito nalilito ang mga kababayan natin na pag binasa lang nila to, ganun gagawin nila na ang nangyayari, kukontakin tayo pag nakita sa YouTube, sir, pa-verify po ng contract, meron na po akong employment visa. Hindi sabi po na immigrate, at papaliwanag naman namin ngayon, sir, kailangan namin makita ngayon yung documents ng company, kung totoo ba, kung sa license, may WPS ba sila, hindi ba black. Ibig sabihin po ng WPS Wage Protection System, ibig sabihin pinapasweldo nila, employee nila. So makikita namin yon. So, pag black yun, hindi pa process ngayon yung kay consulate, kailangan maayos muna.
Second is, kailangan may quota, pero hindi na kailangan ng quota. Ang quota po dito, ibig sabihin is position. Pero hindi kailangan ng position kung may visa na naman. Okay? May isa akong client na talaga insist niya, sir, verification lang naman yung kailangan. Sabi ko, so pinaliwanag ko yung process. Nung pagkapaliwanag ko ng process, hindi siya naniniwala, everyday natin ginagawa yun. So akala niya, i-verify lang, okay na. Hindi po. So sinabi din dito na pupunta na Ortigas. Kung pupunta kayo diretso na Ortigas na hindi verified ng contract mo dito, tingin mo bibigyan sila ng OEC? Siyempre hindi. So kailangan talaga verified ang contract mo sa Philippine Consulate dito sa Dubai. UAE. Yes. Papaliwanag natin ngayon kung paano nga ba tong employment visa. Ito yung mga na-offload na para ito na yung gagawin nyo para pagpasok nyo ulit sa immigration, sure na. Makapasok na kayo. Yes, wala na offload talaga. Nakalagay din pala dito na POEA website, poea.gov.ph, nilagay din nila dito. Nilagay din dito yung for BM Online. Address, Blas, Apple Building, Ortigas. Address, sa Ortigas to, sa tapat ng tapat ng Robinson. Yeah. Ito ang hirap sa atin doon sa immigration din. Hindi naman sa inano sila kasi pag binigay nila to, hindi na nila pinapaliwanag kung paano. Kasi upload ka na yung sasabihin, pa-verify mo lang. Pero yung the whole process, syempre hindi alam ng tao. So dapat ipaliwanag din. Pero yung mga nasa naman, yung mga immigration, sana may paliwanag dun sa mga kababayan natin na na-offload kung ano ba talaga yung tamang gawin. Hindi yung ibibigay na lang to basta-basta. Kasi nalilito rin yung mga tao kung ano ba dapat nilang gawin. Sa bagay, kasi hindi din naman natin masisisi mga immigration officer kasi sobrang daming chine-check nila na nakapila sa kanila, medyo hindi na rin nila kaya. Siguro bigyan nila ng papel na ito yung process, step by step. Kaso, yun nga yung nangyayari, nakakalito. Kasi iba yung, to be honest, iba yung sasabihin sa POEA, iba yung sinasabi sa immigration, iba yung sasabihin ng dito. So, pag wala talaga kayong katulad naming agency na magpa-process, mga PRO, mga companies dito sa United Arab Emirates, pabalik-balik sila, hindi na aayos. Hanggang malapit na ma-expire yung visa, lalapitan tayo, saka magpapaprocess. Pag-usapan natin ngayon yung employment sa Contract A, kung ano ba muna ang proseso. First step, kung ano magpapaverify na sila, kinontak na tayo. Mark, ano yung mga documents na kailangan i-provide mo na ng employer? Siyempre, una, ang kailangan i-provide ng employer na nandito sa United Arab Emirates is, siyempre, yung kanilang trade license, Emirates ID nila, na may-ari. Yung may-ari, tsaka yung passport at yung kung meron silang physical office. Yeah. So, kailangan din namin yung email, mobile. So, pag meron na kami lahat nun, so ang gagawin naman is recruitment agreement. Makakahire ba sila ng tao sa Pilipinas sa wala agency? Hindi sila makakahire. So, kailangan ng agency talaga. Yes. So kami po, meron kaming agency sa Pilipinas na tumutulong na makapag-hire or magawa yung tao sa Pilipinas. Pero ang kahirapan niyan is, what if may nakuha kang agency sa Pilipinas? Walang agency dito. May nakuha kang agency sa Pilipinas. Ang problema niyan, wala naman sila dito sa United Arab Emirates. So paano sila pa-verify. Kaya nila magpa-verify, pero ang mangyayari is parang uutusan lang nila yung Yun yung mahirap. So syempre ang kagandahan sa atin, meron tayong agency dito, meron tayong agency sa Pilipinas. Tayo mismo ang gagawa ng recruitment agreement, ng job order, tapos i-guide natin sila kung ano yung mga documents na kailangan. Kumbaga sila magko-comply lang. So pag nasabit na kay consulate, 7 to 8 working days, approval, and then that's the time na papadala na natin sa Pilipinas for POEA accreditation. Yes. So pag na-accredit na, dun ka na makakuha ng OEC. OEC kasi isipin nyo guys, kapag meron na kayong OEC, ipakita nyo lang to sa immigration officer. Wala na, hindi na kayo tatanungin. Sasabihin, siguro ang itatanong lang sa inyo ng immigration officer is, anong trabaho sa Dubai? Yeah. Yun na nga, ito din ang problema pag na-offload sila. Pag na-offload sila, kailangan agahan nyo po sa immigration pag may OEC na kayo. Pag na-comply nyo na po yung option A. Bakit? Kasi isa-second immigration pa sila to clear their offload record. Clear tayo doon sa option A, which is employment. Employment. So eto checkan mo na to.
Number 1, employment contract is verified. Verified. Check. So, secure proper work visa. May visa na sila. Check. So, meron din silang OEC. OEC galing POEA. Yeah. Check. So, wala kayong ibang gagawin. So, ang company magbibigay sa amin ng documents. Kayo mag-medical sa Pilipinas at OWA, OEC, si agency natin sa Pilipinas process. Ang gagawin nila is PIDOS. Yes, magpipidos Before, sila. a day before flight, siguro pwede na kayo magpidos. Oo, minsan kahit 5 days. Kasi seminar po yun para pre-departure, po yun. Seminar para maalam kung ano nga ba ang culture dito sa United Arab Emirates. Yes. Okay, so doon naman tayo sa option B. Tourist visa ka na offload, tapos, siyempre, may offload record ka na. Tapos, ang gagawin naman ng iba is, pumunta sa ibang airport. Ganun pa rin yun, guys. Kasi, meron na kayong record nandun kayo sa system ng immigration na may offload record kayo. Yes, connected ang system ng immigration. So, kailangan ma-comply nyo kung ano nakasulat dito. Option B, kung naka-receive kayo ng ganitong documents sa tourist, ang kailangan nyo i-comply is original authenticated affidavit of support, an invitation letter issued at least for civil degree, relative, and affinity, duly certified by the Philippine Consulate Embassy, country of destination. So, parang ang sinasabi lang dito, kailangan mo ng affidavit of support. Ang nakakalito dito is, sino ba ang pwedeng kumuha ng affidavit of support? Parang sinasabi dito na 4th degree. Ito kasi is nung araw pa. Like nung panahong, hindi ko alam, ang tagal-tagal na 2015, 18, 19, bago mag-pandemic. So, okay pa yon. Pero, after pandemic, hindi na nagbibigay si consulate ng AOS para sa 2nd, 3rd, 3rd degree, 4th degree. So, immediate family lang yung binibigyan ng affidavit of support. Yung tulad ng asawa, anak. Oo, yun lang. So ngayon, hindi ko makita na nakalagay dito. Siguro kailangan ni immigration i-update tong pinamimigay nila na dito kay consulate, dito sa Philippine Consulate sa United Arab Emirates, hindi na hanggang 4th degree. Hindi na ganito. Ang hinahanap na nila is immediate family. Yeah. Tapos nakalagay dito invitation letter. So sa invitation letter, parang sa invitation letter, napakadalang ng invitation letter na nagbibigay. Pagkatapos, siguro pwedeng yung invitation letter, pero talagang yung background mo sa Pilipinas is okay ka talaga. Like may pera ka, may trabaho ka. Pero, Dubai po kasi is red flag sa mga taong alam nilang magtatrabaho dito sa United Arab Emirates. So, hindi ka makapunta dito na nag-tourist ka. Kaya mas madami na offload ka punta dito. Okay? So, kailangan ng affidavit of support. So, kung wala kang relatives, hindi ka makakuha ng affidavit of support. Yun. Doon tayo ngayon sa second. Second is copy of sponsor passport, overseas employment certificate, OEC, and work visa. Kung sa affidavit of support, kailangan may copy ka kung sino yung pupuntahan mo. Oo. Kailangan meron kang passport nila, meron kang Emirates ID nila, meron kang OEC nila. Kasi pag yung pupuntahan mo dito walang OEC, hindi siya registered as an OFW. Chance kang ma-offload. Si OEC na to, dun sa taong nag-sponsor sa inyo. Proof of relation with the sponsor. Kailangan ng NSO. Merit certificate, sponsor connecting passenger to the Actually, sponsor. nakalagay nga dito, NSO pa. Di ba ngayon, PSA na? Oo, PSA, original NSO. So, ibig sabihin, medyo matagal na talaga tong papel na to na simula pa nun, is ito pinamimigay nila pero hindi siya updated. At hanggang ngayon, ito pa rin yung nare-receive ng mga kababayan natin na na-offload from the Philippines. Actually, nakalagay dito, 2015 pa. Nakalagay pala dito sa baba, is requirements based on the assessment of the passenger under departure formalities, DOJ Memo Circular 306, LML MC 15F15064 dated June 15, 2015. So it means 2015 pa nga itong documents na ito na pinamimigay nila. So dapat i-update siya. Maging coordinated sila dito sa Philippine Consulate at para hindi na nagkakalituhan kung ano ba dapat gawin ng mga kababayan natin na gustong pumunta ng United Arab Emirates. Okay? Ito is sa mga na-offload na kasi mas strict ang immigration sa mga na-offload na. Kasi bakit nga naman i-insist mo yung sarili mo na gusto mong pumunta sa United Arab Emirates ay in-offload ka na nga. So, kailangan mayroon kang malakas na proof
na talagang magtuturist ka lang dito. Kahit minsan hindi totoo magtuturist ka. Kasi yun nga ang problema, almost lahat is naghahanap ng trabaho dito. Sana nalinawan sila dito sa mga na-receive nilang documents from immigration. Ito yung papel na nare-receive nila kapag na-offload kayo. Yes. So, tama? Yes, alam mo yan. Yung mga na-offload, nandito kami. Yes. Nandito ang ABA or Albaba Labiad para tulungan kayo makapunta dito on a legal way. Yeah. Okay, kung may mga katanungan kayo guys about dito sa papel na to, nalilito kayo at naka-receive na kayo or mag-a-attempt pa lang kayong pumunta dito sa United Arab Emirates at kinakabahan kayo ma-receive itong documents na to. Huwag nyo na pangaraping maka-receive kayo ng ganito documents kasi it's a negative sign na ibig sabihin offload kayo. Offloaded lang ang nakaka-receive nito at sa Pilipinas lang ito nare-receive. Okay? So, message na lang kami para maliwanagan kayo at matulungan namin kayo. Okay? Yes. So, ito na nga. So, comment lang kayo guys kung naka-receive man kayo ng ganito. Pag-usapan natin yan. At kung gusto nyo pa rin pumunta rito sa United Arab Emirates, nandito kami para tulungan kayo. Yes. So, for sure, ikaw nakarelate ka dito kasi na-offload ka na. Ha! Sige, thank you guys. And by the way, my name is Kuya Well. And my name is Mark. And thank you so much guys for watching. Bye! See you here in United Arab Emirates.